Sinalubong ng malakas na palakpakan sina Maki at Kristlyn nang sabihin na nga ng pari ang "You may now kiss the bride." Doon na nga rin nakita ng maraming nasa loob ng simbahan ang pagdadaop ng labi ng dalawa. Makikita nga rin ang pag-iyak ng bride habang si Maki naman ay hindi makapaniwalang darating siya sa puntong ito. Sino ba naman ang mag-aakalang ang magulo at boyish na babaeng kapatid ng kaibigan ng kanyang ate ang kanyang makakatuluyan? Isa pa, takot din siya sa babae noong college kung kaya't hindi niya lubos maisip na sa babaeng ito siya mahuhulog. Nakakatawa pero masaya. Isa pa, si Kristlyn lang din ang naging kasintahan ni Maki at ni minsan ay hindi siya nagkaroon ng issue rito tungkol sa pambababae kahit paminsan ay ito ang kinukutob sa kanyang nandalaga. Matapos nga iyon ay napayakap na lang si Maki sa dalaga matapos ang pagdadaop ng labi na kanilang ginawa. Doon na nga rin niya makikitang nangilid ang luha ng binata dahil sa labis na saya. Thank you Kristlyn kasi palagi kang nandyan for me. Napangiti naman si Kristlyn at pasimpleng kinurot ang kanyang asawa. Ikaw pa ba yan Mr. Romero? Napatawa na lang si Maki at tumayo na ng mabuti. Ako pa rin ito, Mrs. Romero. Pinamulahan naman si Kristlyn nang marinig iyon at doon na nga rin sila napatingin sa mga nasa loob ng simbahan na nakatayo at pinapalakpakan sila. Pagkatapos noon ay nagsimula na nga rin magkaroon ng picture taking ang mga pamilya at kaibigan na ikinasal. Sa ilang sandali nga ay makikita si Maki at Kristlyn nakatabi ang mga players ng Sisa Flamers sa pangunguna ng mga abay na sina Reynan, Ricky, Kier at Rodel. Congrats Kuya Maki. Mahinang wika nga ni Ricky kay Maki matapos silang kuhanan ng picture. Salamat. Ikaw ba Ricky? Kailan? Pabirong tanong naman ni Maki na napatingin pa sa magandang girlfriend ni Ricky na nasa ibaba ng altar. Ako? Wala pa ako kuyang balak. Busy pa ako sa basketball at work. Sagot naman ni Ricky at si Reynan at Rodel naman ay napatawa na lang. Itong si paring Kier, alam ko under ito ng kanyang asawa, hindi ba? Sabi nga ni Maki nang si Kristlyn ay malingat ng konti sa mga pinsan nitong babae. Yabang mo Maki, pustahan tayo, maglalaba ka rin ng panty ng asawa mo. Wika ni Kier na parang ayaw magpatalo kay Maki na tinawanan siya. Nag-flex naman ng bicep si Maki at ipinakita sa mga dating kasamahan niya sa Sisa. Ako ang batas. Pagyayabang ni Maki. Parang dati lang takot ka sa babae pero ngayon parang hindi na Sabi nga ni Reyna na tinapik pa sa balikat si Romero. Siyempre, wika pa nga ni Maki at si Ricky ay parang natatawa na lang sa pinagsasasabi ng kanyang bagong kasal na kuya. Parang hindi ganito si Kuya Maki Sabi nga niya sa sarili habang si Kier naman ay bumawi rito sa pamamagitan ng pagtawag sa asawa ni Maki. Kristlyn, pumunta ka rito, may sinasabi ang asawa mo. Siya raw ang batas. Sigaw ni Kier at si Maki naman ay mabilis na tinakpan ang bibig nito. Sira ulo. Yes? Anong ganap ng mga boys diyan? Nakangiting tanong ni Kristlyn at si Maki naman ay agad nawala ang sagot. Papunta na raw sila sa baba kasi may iba pang magpapapicture. Sabi nga ni Maki habang pinapalayo si Kier na napatawa na lang. Ilang minuto pa nga lumipas sa simbahan bago tuluyang pumunta sina Maki sa venue ng kanilang kasal sa bahay ni Kristlyn dito sa Calapan sa Barangay Lazareto. Pagdating nga ni Ricky doon ay makikita nga ang dami ng tao sa lugar. Parang buong barangay raw yata ang imbitado rito. Makikita nga ang isang lugar na binakura ng kawayan na may mga dahon ng niyog. Naroon nga sa loob ang maraming lamesa at makikita nga ang isang magandang pwesto sa unahan. Doon nga uupo ang bagong kasal at makikita nga ang mabilis sa pagkatuwa ng marami nang makita ang pagpasok ni Kristlyn at Maki. Naroon na nga ang mga kumukuha ng video at mga sumasalubong na kamag-anak ng babae. Medyo nakaramdam naman ang pagkahiya si Ricky nang makitang ang daming tao. Kaso, napangiti na lang sila dahil nasa loob na kaagad sina Romel at Larry. Nakaupo na ang dalawa at natatawa na lang sila sa dalawang iyon. Sa loob ng court ay parang magkaaway pero sa labas ay hindi naman. Sumunod na nga rin doon sina Troy, Benjo at Marco. Tayo na rin Kuya Reynan. Sabi nga ni Ricky at napatingin pa siya sa babaeng kanyang kasama. Si Andrea na nakasuot ng sleeveless na white na pinaiibabawan ng maong jacket. Nakapalda rin ito at makikita nga ang pagngiti nito kay Ricky sa kanilang pagpasok sa loob.
Napatingin na nga lang din sila kay Maki na mukhang hindi na raw sila maiintindi dahil sa mga kamag-anak nila na nag-aasikaso sa kanila. Tumuro na nga lang si Maki sa lamesang kuhanan ng pagkain. Sumenyas ito para sabihin kumain na raw sila at baka dumami pa ang dumating. Napangiti naman si Ricky at Reyna nang marinig yun. Kaya siguro kuya maraming handa, marami ring imbitado. Napapangiting wika ni Ricky at napatawa na lang sila ng marahan nang makitang si Larry ay nakapila na at may hawak ng plato na may balot na plastik. Kain na tayo mga pre, sabi naman ni Reynold na may kasama ring magandang babae. Girlfriend niya ito. Makikita nga sa mahabang mesa ang litson, nasa 7 klase ng lutong karneng baboy, 5 klaseng luto sa manok at may dinuguan din. May pansit at may mga puto, gelatines at leche flan. Magkakaroon pa nga raw ng sayawan mamayang gabi pero hindi na raw makaka-attend si Ricky rito. Nagkausap na nga rin sila ni Maki na sa isang araw na lang daw sila mag-inuman dahil ngayon ay tiyak na maraming tao pa rin mamaya. At okay naman ito sa kanila. Isa pa, Pasko na bukas, kung kaya't magiging abala na nga rin sila sa kanilang mga bahay. Habang kumakain nga si Ricky ay makikita nga rin ang pagdating ni na Mover Flores at ang mga nakakakilala rito ay napaseryoso nang pumasok ang isang grupo ng kalalakihan na matatangkad. Ito ay ang team ng Calapan City. Invited ito ni Maki at napakaway naman si Romeo sa kanyang kuya Ricky na abala na sa pagkain. Sa kabilang mesa pumesto si na Mover at dumating na nga rin ang team ng Nauhan na makikitang may kanya-kanya ring dalang regalo. Alam mo na Ricky, kapag kinasal ka, pabirong sabi nga ni Rodel sa katabing si Ricky. Si Andrea naman ay kamuntikan ng mabulunan sa narinig na iyon. Anong sinasabi mo? Natatawang wika ni Ricky at napatingin nga siya kay Andrea na nilakihan siya ng mata. Ikaw ba Rodel, ikakasal ka na? Tanong naman ni Reyna na ikinaseryoso ng dalawang single na sina Larry at Romel. Bakit daw pag-aasawa ang usapan ng mga kasama nila? Tumikhim si Larry. Respeto naman, kumakain kami, sabi ni Dison at tumango naman si Romel. Napatawa naman si Kier sa ginawa ng dalawa. May mga kung ano-ano pang seremonya ang naganap sa loob ng bilog na bakanting lugar sa harapan ni Maki at Chrislyn. Nagkaroon din ng hagisan ng bulaklak ng bride at ang garter naman mula sa groom at tawang-tawa si Ricky nang si Kier ang makasambot noon. Iyo dapat ito Ricky ah, pero pwede rin naman hindi pa kami kasal sa simbahan. Pabirong wika nga ni Kier. Sa gitna naman ng kasiyahang iyon sa gitna ay napasulyap kaagad si Ricky kay Andrea na naiwan sa mesa nila. Nag-thumbs up si Andrea para sabihing okay lang daw siya. Ngiti naman ang tugon ni Ricky dito. Ilang sandali pa nga ay sumayaw naman si Maki at Chrislyn at doon na nga nagsimulang sabitan ng mga ito ng mga perang papel ng mga kamag-anak nila. Kasabay nga rin ito ay ang pagbebenta ng mga suman, kalamay at pati alak. Isabit mo sa kanila, sabi naman ni Andrea na katabi ni Ricky. Inabutan niya ang binata ng 1,000 peso bill at napaseryoso nga si na Romel nang makitang nagsabit si Ricky. Mula naman kay Ricky ay 1,000 rin ang idinagdag nito. Salamat pre, sabi nga ni Maki. No problem kuya, from Andrea at ito akin ay galing sa pera ninyo kahapon. Panalo sa pustahan, sabi nga ni Ricky at napatawa naman si Maki. Kinalimutan ko na ang laro natin kahapon. Hindi ako ang kalaban niyo roon, sagot ni Maki at pag-alis nga ni Ricky ay nakasalubong naman niya si Sir Mover Flores nang initian siya. Medyo nahiya nga si Maki nang idikit ni Mover ang 5 1,000 peso bill. Salamat Sir Mover, nahihiyang wika ni Maki at napatawa naman ito. Congrats, kahit hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa mo sa amin noong 1 buwan. Natatawang wika pa nga ni Mover na ikinangiti naman ang mag-asawa. Dumami ng dumami ang nakasabit na pera sa bagong kasal at sinarinan nga ay namamangha na lang. Naroon nga si Kier na kinukuhan ng video ang pagsayaw ni Maki. Si Kier nga ay maaga rin nga alis dahil pabalik na rito ng Maynila mamaya sa last trip ng barkong papuntang Batangas. Tapos na kasi ang ilang araw na bakasyon na ipinaalam niya at naroon din ang kanyang pamilya. Nagpaalam na nga rin si Kier sa mga kasama niya kahit hindi pa ito aalis. Nagpatuloy ang pagsasayaw ng mag-asawa at nang wala na nagsasabit ay doon na nga tumayo si Larry Dison. Agad ngang napakantyaw ang mga kasama nito sa table. Talagang nagpahuli ka ah,
pa-special, sabi ni Romel at napatawa nga ang mga bisita. Single itong kaibigan kong ito, sabi pa nga ni Maki sa mga abay na babae at napatawa na nga si na Romel nang marinig iyon. Nahihiya ako Maki, I am a shy type guy. Pabibing wika naman ni Larry na may kinuha mula sa kanyang maliit na bag na nakasukbit sa kanyang dibdib. Hanip ang yabang, cheque ang gamit. Wika ni Kier na napatawa na lang sa ginagawa ni Dizon. Ang mag-asawa naman na sumasayaw ay napatawa sa ginawa ni Larry. Mga pinsan, single itong si Larry, sabi pa nga ni Christine at makikita nga na may itinuro ang mga kadalagahan sa likuran na pwede raw kay Larry. Ano ba, mga gaga kayo? Wika ng isa sa mga abay na naroon. Chubby ito at maputi na kasalukuyang kumakain ng balat ng Dizon. Nakinis sa mukha at makikita nga rin ang malusog na cleavage nito sa suot na gown. Ate, si Karen pwede ito. Wika ng isa na parang kinikilig pa. Aaten ka ba ng sayawan mamaya? Tanong nga ni Maki at bago nga si Larry magsulat sa cheque ay napatingin din siya sa itinuturo ng mga pinsang babae ni Christine. Iginalaw nga ni Larry ang kanyang kaliwang kamay at isang flying kiss ang kanyang ibinato sa dalagang tinuturo sa kanya. Doon na nga kumawala ang tuwang-tuwang kantiyaw ng mga naroon. Si na Romel nga ay mamamatay sa kakatawa dahil sa eksenang ginagawa ni Larry Dizon. Mga abnormal lang ang makakagawa niyan, sabi naman ni Baron sa kabilang mesa na abala sa pagkain. Pinipilit niyang ituon ang atensyon sa pagkain pero ang lakas daw makadistract noong lalaking may mahabang baba na nasa harapan ng mag-asawa. Aaten ako ng sayawan kung aaten ng magandang dilag na itinuro nila sa akin. Wika naman ni Larry na pinamacho pa ang boses. Pinasaya nga ni Larry Dizon ang mga naroon, lalo na nang isabit na rin niya ang cheque na kanyang pinilas sa kanyang booklet. Bigatin, nasabi na nga lang ni Maki na nagpasalamat kay Larry. Pakibalik ng sukli. Joke lang, pahabol naman ni Larry at pagbalik niya sa kanilang mesa ay makikita ang pagngiti niya na puging-pugi na naman sa sarili. Sumulya pa nga siya sa kabilang mesa at kinindatan si Karen. Agad namang kinilig ang mga pinsan nito at inamangan naman si Larry ng kamao ng babaeng kanyang kinindatan. Sira ulo, sabi ni Karen at nagtawa na naman si na Romel nang marinig iyon. Magpapakipot pa sa akin ng babaeng iyon. Sanay na ako sa ganyan. Sino ba naman ako? Ako'y gwapo lamang. Kibit balikat namang wika ni Larry na umupo na nang may kumpiyansa sa sariling makukuha niya ang number ng babaeng iyon na nagngangalang Karen mamaya sa sayawan. Nag-uwian na nga si na Ricky at may ilan din namang natira roon lalo na si na Romel. Pati nga ang kanyang kuya Reynan ay nagpaiwan din dahil baka raw magpakalasing si Romel. Habang nagmamaneho nga si Andrea ay napatingin naman sa labas si Ricky. Kailangan ko na rin matutong magmaneho para next time ako na magdadrive. Tumango naman si Andrea. Kinakabahan ka ba? Tanong ng dalaga. Slight, pero wala na naman tayong magagawa. Sabi nga ni Ricky na pasimpleng pinagmasdan si Andrea. Hindi kaya magalit sa akin ang papa mo? Hindi iyon magagalit. Pumayag siya na samansali ako tumira kaya wala siyang magagawa. And besides, papa likes you. Parang hindi naman. Mukha lang talaga yung suplado sa iyo kasi tinatakot ka. Katatawang wika ni Andrea. Sana nga. Baka patayin ako noon ah. Grabe ka kay papa, isusumbong kita. Pabirong wika ni Andrea at si Ricky naman ay umayos ng upo at napatingin sa malayo. Hindi pa man nila naiibigay ang regalo nila sa isa't isa bukas, ay mukhang may isa ng regalo agad silang natanggap mula sa itaas.